lahat sa pangalan namin Panginoong Sus. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig. Salamat Panginoon at kami muli mong dinala sa lugar na ito upang patuloy na makapag-aral patungkol nga po sa 7 wika ng aming Panginoong Sus. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, handa na po ba kayo makinig mga kapatid? Amen. So, atin naman pong pag-aaralan ng ikalimang wika ng ating Panginoong Sus. Buksan po natin ang ating mga dalang Bible sa John 19, verses 28 to 29. John 19, verses 28 to 29. Sabay-sabay po natin babasahin sa English na lang. Nakita na po mga kapatid? Yan, sige po. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now there was a set vessel full of vinegar, and they filled the sponge with vinegar, and put it upon his and put it to his mouth. So yan po ang ikalimang wika. Sa fifth word ay thirst. Sabihin nyo nga po mga kapatid, I thirst. Nauuhaw ako. So ang pagkauhaw po ay nararanasan ng sinumang may buhay. Amen po ma? Pagsabi ng praise the Lord, lahat ng may buhay nakaharap ko. Praise the Lord! Ayan. So nakakaranas po tayo ng pagkauhaw, no? Yung mga kapatid na sumayaw kanina, mga kumanta, bawat isa sa atin ay kumanta, nakaranas po tayo ng uhaw. So ano po ba yung thirst? Sabi no, ang thirst sa Google na meaning ay a feeling of needing or wanting to drink something. Yan. At have a strong desire for something. It is a common condition of a human body. Brother Romeo, naki-flash po. If you fail to hydrate your body, sabi ganon, ay it will cause you to pass out. Mahimatay, no? Yan. Kaya po no, sa mga nahihilo, nahimatay, ang immediate na binibigay ay tubig. Yan. Another definition po ng thirst ay desperate for attention or affection. Yan. Yan po yung definition ng thirst. Sabi nga po kanina ni Pastor Lisa, no? Marami po tayong matututunan sa 7 last word, no? Kaya sa mga oras na ito, alamin natin yung mga pwede nating matutunan dito sa 5th word. So una po ay Jesus was the Messiah who delivered mankind from sin. Brother Romeo, paki-flash. So Jesus was the Messiah who delivered mankind from sin. Yan. Sabihin nyo nga po, Messiah. Messiah. Yan. So ang Messiah po ay the promised anointed one or the Savior, ang tagapagligtas, no, ng sanlibutan. Sino po ang tagapagligtas ng sanlibutan? The Messiah? Jesus. Yan. Si Jesus, Son of God. Kanina inawat din po natin, no? So, naisip nyo po ba or sumagi ba sa isipan nyo minsan, no? O baka may nagtanong sa inyo, what if hindi ang Panginoong Sus ang Messiah? No, naisip niyo po ba yan? What if Jesus is not the Son of God? May nagtanong sa inyo. Meron na po ba nakaranas ng gano'n na naisip niyo, no? Pag naranasan niyo, no, may doubt, may nagtanong sa inyo, ano po yung sagot? Sabi, no, there are hundreds of prophecies from Old Testament, no, that the life of Jesus Christ fulfilled. Amen po ba? So lahat ng prophecies na yan, nagpapatunay na Jesus is the Son of God. Amen? Siya yung Mesiyas na tumupos sa kasalanan ng sanlibutan. No, Jesus, alam niyo po, no, Jesus fulfilled more than 324 individual prophecies that is related to Messiah. Yan. So Jesus was the Messiah. John 1 verse 1, sabi gano'n, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, di ba? At pagdating sa John 1:14, the Word became flesh, di ba? The Word became flesh and dwelt among us. Yan. So para po matupad ang plano ng Diyos Ama, no, na pagtubos sa bawat kasalanan ng sanlibutan, kinakailangan po ng Panginoong Sus na maging tao. Amen po ba? Kasi Messiah, di ba? So, siya po ay kinakailangan maging tao. At kaya po, no, yung pagod, yung hirap, yung uhaw ng Panginoong Sus ay totoong-totoo, no? Kasi Jesus was 100% completely God and then 100% completely human nung siya po ay nasa sanlibutan, no? Ibig sabihin, Jesus was God and then became a man, di ba? Siya ay Diyos na nagkatawang tao, no?
Hindi po nagkunwaring tao at hindi po nagmukhang tao, no? Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. So katunayan lamang po, no, ng Panginoong Hesus ang siyang Mesyas, ang kordero ng Diyos na tumubos sa kasalanan ng mga tao noon, sa kasalanan natin ngayon, at sa mga kasalanan ng mga sino mang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Yan. So Jesus' task is to die on our behalf, di ba? To save humanity from going to hell. Yan. Kaya maniwala ka man o hindi, no, mag-alinlangan ka man o hindi po mapabago yung katotohanan that Jesus was the Messiah, di ba? Who delivered us from sin. Amen? Praise God. So, sa pangalawa naman pong matutunan natin, no, dito sa fifth word, I thirst, ito po ay nagpapakita sa iyo at sa akin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng knowledge, no, kaalaman sa salita ng Diyos, sa Bible, di ba? So, pangalawa po ay Jesus knew God's plan and He did not give up on fulfilling it. Yan. So, di ba sa 19 verse 28 ng John, after this, Jesus knowing, di ba? So, alam ng Panginoong Hesus, ang sakdal at kalooban ng ating Diyos Ama. No? Yan. Wala pong pinagkaiba, no? Halimbawa, mayroong isang contest, sinalihan kayo, no, brother Ryan, no? May contest, sabi gano'n, no? Ang reward, $1 million. Yan, di ba? Ang ano lang, kailangan matapos mo, no? Pag ikaw may reward ng $1 million, titiisin mo lahat, amen mo ba? Madapa-tapa ka dyan, magkasugat-sugat ka dyan, di ba? Talagang tatapusin mo yon. So, gano'n na gano'n, no? Napag-aralan natin, nalaman natin, nabasa natin, napapakinggan, di ba? Napanood nyo rin, di ba, sa Passion of Christ, yung kung gaano kahirap yung naranasan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Sobrang hirap yung naranasan niya, di ba? At hindi rin po lingid sa atin, no? Na siya din po ay hindi sumuko. Amen po? Yan, hindi po sumuko ang Panginoong Hesus, no? Bakit? Kasi alam na alam niya yung magiging reward, no? Alam na alam niya na kapag yun ay napagtagumpayan niya, masisave niya tayo, di ba? At alam na alam din niya yung consequences, no? Kapag hindi niya yung itinuloy, di ba? Pwede niyang hindi tuloy yun di ba? Pero alam na alam niya yung consequences. So napakahalaga po, no, na alam natin, hindi lang basta alam, nauunawaan natin kung ano po yung plano ng ating Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi po sa John 3:16, alam ko kabisado niyo na to, no? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life, di ba? So yan po yung plano ng Diyos, God's will, God's goal, no? To save humanity. Sabihin mo sa iyong katabi, to save us. Save us. Yan. So bukod po dyan, no? Bukod sa pagkakaroon natin ng knowledge, sa pagkakaroon ng knowledge ng Panginoong Hesus, sa plano ng Diyos na ito, di ba, na siya ay magiging Mesyas para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan, pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na bilang isang tao, no, kasi siya ay tao, di ba, that time, kahit gaano kahirap yung nararanasan niya physically, no, kahit nandun siya sa pinakamahinang kalagayan ng katawan niya, di ba, hindi po yung naging dahilan sa kanya para hindi niya sundin, tapusin yung kalooban ng Diyos Ama sa kanyang buhay. No? How about you, kapatid? Alam mo po ba yung plano ng Diyos sa buhay mo? Yan. O baka, paano ba sis? Paano ba malaman ang will of God? Paano malaman ba ang kalooban ng Panginoon? Patuloy po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Magbasa, mag-aral, attend ng mga gawain. Di ba? How are you going to fulfill God's plan in your life if you don't know the will of God in your life? Amen po ba? Kaya napakahalaga po, no? Napakahalaga na we know God's plan para hindi po tayo mag-give up. Amen? Kasi kung alam mo nga hindi ka gi-give up, di ba? So God's ultimate plan for every human being is to restore our broken relationship with God. Amen? God wants you and me to be with Him in heaven. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Diyos na makasama ka sa langit habang buhay. Masaya po kayo. Yan, praise God, masaya yung mukha nila, no? Masaya sila. So gusto niyo po ba? Diba? Gusto ng Diyos na ikaw ay makasama sa langit habang buhay. Ang tanong, gusto mo rin ba? Amen. Praise God. Then, huwag mong
gayahin mo ang Panginoong Sus, no? Hindi ka gi-give up sa pagsunod sa kalooban niya. So bilang Kristiyano, alam niyo po ba yung ultimate goal natin? Diba? To become Christ-like being. Diba? Ang pag-alam sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. What is your purpose? Diba? In this world. Bakit ka ba nandito? Pangalawa is, sa kabila ng napakaraming problema, sa kabila ng napakaraming pagsubok, no? Inconvenience sa paglilingkod sa Panginoon, ay yung hindi ka susuko. Hindi ka susuko, hindi ka mag-give up para marating mo yung finish line, no? Kaya mga kapatid, no, pag nakakaranas po kayo ng kapaguran sa paglilingkod sa Panginoon, may napapagod na po ba dito sa paglilingkod sa Panginoon? Kung mangyari, no? Pero kung ikaw po ay nakakaranas ng kapaguran, nakakaramdam ng pagkasakal, no? Ang dami-dami naman bawal, daming rules and regulations, ganyan, di ba? Alalahanin mo lang ang plano ng Diyos. No? Ang plano ng Diyos, God wants you to go to heaven for eternity. No? Hindi po yan temporary. Sa heaven po, anong meron doon? Di ba? No more hunger, no more thirst. Di ba? Ano pa? No more tears, no more pain. Di ba? No more sadness. Hindi kayo mabuboard po doon, mga kapatid. No? So what a perfect and amazing place. Amen? So, gi-give up ka pa ba? Sabi mo sa katabi mo, gi-give up ka pa ba sa paglilingkod sa Lord? Sino, wag ako gi-give up yan, langit, di ba? So, the devil did his best to stop Jesus fulfilling God's will, di ba? And the devil is doing his best also right now to stop you in fulfilling God's plan in your life. Ang tanong, magtatagumpay kaya si Satanas sa buhay mo? Huwag na huwag mangyari. Purihin mo natin ang Panginoon. Hallelujah! Nasa pangatlo na po tayo, Brother Romeo. So, sino mang tao po na dehydrated, no? Nung dehydrate na. So, immediate response po niyan ay bigyan ng tubig. Amen po ba? So, I thirst, no, uuhaw ako, ay isang simpleng kahilingan ng Panginoong Sus, no? Ngunit, may maling katugunan. Ang sabi nga po, no, tubig ang hiniling, suka ang pinatikim. Yan. So, Jesus got a wrong response on his request. John 19, sabi, I thirst. Pagdating sa 29, siya po ay binagyan ng suka. Diba? Kung halimbawa po, no, yung pangyayari na yon, nangyari ngayon, sa panahon natin ngayon, no, sa tingin ko marami nang nag-bash doon, no? Alam niyo, uso-uso ay mga basher, di ba? Yan. O kayo po ba, halimbawa, no? Ano po yung magiging comment nyo doon sa sundalong nagbigay ng suka? Brother Mark, anong comment mo doon sa tao na yun, no? Sundalo. I-bash mo tayo. Yan. Maaaring sabihin nyo, no? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Tubig yung kailangan, suka binigay mo. Di ba? Pwede nyo sabihin yun, di ba? O kaya, walang puso naman nitong tao na to. Napakasama. Amen po ba? Di ba? Ganyan yung mga dapat dyan, yan, kagaya sinabi niya, sabihin, kailangan parusahan yan. Walang kailangan ng hustisya. Yan. So kanina po nabanggit natin, no, isa sa definition ng thirst ay desperate for attention or affection. No? Affection is love. Diba? So ang Panginoong Jesus ay nagsasabi din sa iyo at sa akin, nauuhaw ako. Nauuhaw siya sa iyong atensyon, sa iyong oras, at sa iyong pagmamahal. Ang tanong, are you going to respond properly or wrongly? Kagaya ng sundalong ito. So, alam niyo po, no, maraming pagkakataon sa buhay natin, tayo po ay kagaya ng taong ito nagbigay ng suka sa Panginoon. Jesus thirsts for your attention, for your time. Have you given Him your quality time or yung natirang time? Dumalo ka ng gawain pero wala doon yung full attention mo, no? Nandun sa kung ano yung gagawin mo mamaya pagtapos ng gawain. Ano kaya kakainin ko mamaya? Ano kaya lulutuin ko mamaya? Anong babaunin ko bukas linggo ngayon, no? Bukas may pasok. Yan. Sa pagbibigay ng time sa Panginoon, kailangan yung quality. Amen po ba mga kapatid? Nauuhaw ang Panginoong Sus sa quality time mo, kapatid. Di ba?
Kung ikaw ay nasa ganyan, nasusumpungan sa ganyang kalagayan, maaaring sabihin natin, no, wala ka sa tamang pag-iisip. Atensyon, oras ang hinihingi ng Panginoong Sus, iba ang binigay mo. Diba? Posible mo sabihin, ang sama mo naman. Yan. Diba? Dapat dyan, i-bash din. Hindi, no? Yan. Ano ba ang iyong binigay? Quality time o natirang time? Jesus thirsts for your love. What did you give God? Sino po dito yung naranasang umibig? Umiibig? Sabi ng praise the Lord. Yan. Di ba when you say you love someone, you will care. Di ba may care? You want to be with him or her almost all the time. No? Gusto mo palagi kausap. Pag mahal mo isang tao, di ba? Palagi yan nasa puso't isipan. No? Brother Jace, no? Yan na lang ito ni Brother Jace. Yan. At pag mayroon kang mahal na tao, di ba? No, Brother Mike na naman, no? At may humahat lang, ano gagawin? Di ba? Lahat ng hadlang, lalagpasan. Sabi nga po nila, no? Hahamakin ng lahat. Hahamakin ng lahat. Yan, di ba? At pag may mahal po kayo na mahal nyo, di ba? You will accept the family, di ba? You will also care for the family. So, ganyang pagmamahal din po yung kinauuhawan ng ating Panginoong Sus. When you say you love God, you will do the same. You will care, di ba? You will care for the family, the church family na kinabibilangan mo. When you say you love God, hindi kompleto yung araw mo na hindi mo siya nakakausap. Amen po ba? Through prayer and God's, pagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba? When you say you love God, andun yung excitement mo to be with Him, through fellowship. No? At, higit sa lahat, when you say you love God, anumang hadlang, di ba? Lalagpasan mo yan. Sabi nga, hamakin ng lahat, di ba? Makadalo lang ng gawain ng Panginoong Sus. No, Sister Dayan, no? Ayan si Sister Dayan. Do you love God? How much do you love Him? Ang totoong pagmamahal, habing gano'n, nakikita sa gawa at hindi sa salita. At sabi nga po sa 1 John 3:18, di ba? Mumunti ko mga anak, huwag tayong mag-ibig ng salita, ng sa dila man, di ba? Kundi ng gawa at katotohanan. So ang Panginoong Sus ay nauuhaw sa iyong atensyon, sa iyong pagmamahal. Huwag mong gayahin ang sundalong ito na nagbigay ng suka. Sabihin mo sa iyong katabi, give the correct response to God's request. Give the correct response to God's request. Salamat po. So ako po naniniwala, no? Kaya may John 19:28 I thirst, para ipakita po sa atin na kapag tayo po ay hiwalay sa ating Diyos, no? Ama na nasa langit, tayo po ay makakaranas ng tinatawag na spiritual na uhaw. So, pang-apat, Jesus' separation from God caused Him to be spiritually thirst. So, yan po ay naranasan ng ating Panginoong Sus sa unang pagkakataon ng kanyang buhay. Diba? Nung time na yon siya ay nahiwalay sa ating Diyos Ama. No? Dahil bitbit niya ang ating mga kasalanan. So, hindi lamang siya nakaranas ng physical na uhaw, kundi siya rin po ay nakaranas ng spiritual na pagkauhaw. No? I believe, alam niyo po ang tinatawag na spiritual hunger and thirst, di ba? So, naranasan niyo na po bang mauhaw, mga kapatid? Amen. Amen. So, ano ang inyong ininom? Malamig na ayan, pakita mo nga, Brother Romeo, yung mga picture natin dyan. Kayo ay nauhaw. Ano ang inyong ininom? Malamig na soft drinks. Ayan, Coke float, halo-halo. Ayan, boba tea. Ayan, di ba? Nung uminom po kayo, sige, nakainom po ba kayo ng mga pinakita ko sa picture? Huwag na kayo mahiya. So kung kayo po ay uminom yan, napamay po ba yung uhaw nyo? Nauhaw lalo, di ba? Sabi nga na, pag uhaw na uhaw ka, ang gusto mo inumin yung malamig na malamig, di ba? Malamig na soft drinks, etc. Sabi nga, it will satisfy you for a while, but it will makes you thirstier again. Mauuhaw ka ulit. Yung paway ng uhaw, temporary, di ba? So you still need to drink water. The feeling of success, accomplishment is just temporary. The feeling of that will go away, sabi nga, mauuhaw ka ulit. Yan.
Sa pagkauhaw, no, hindi po tayo magdedesisyon kung kailan tayo mauhaw, di ba? Mauuhaw ako mamayang mga bandang 10 o'clock. Yan. Hindi po tayo magdedesisyon kung kailan tayo mauuhaw, no? Mauuhaw ako mamaya pagtapos ko mag-preach. Hindi. Pero tayo po yung magdedesisyon kung saan tayo kukuha ng inumin. Amen po ba? Yan. Ikaw magdedesisyon kung ano ang iinumin mo para mapawi ang uhaw mo. So thirst is not a problem. No, normal lang yan. Common yan na naranasan natin yung pagkauhaw, pagkagutom. No? Where you go when you are thirsty or hungry is the problem. No? Ilang beses po kayo uminom ng tubig sa isang araw? Di ba? 5 beses, 3 beses, or 8 glasses of water, di ba? Yan. So pagka nangyari, no, bihira uminom ng tubig, pag nauhaw, minsan ang inumin kape, ouch ako. Di ba? O kaya kung anong ibang ano, so yun na, di ba? So ganun din po, no, sa spiritual. Pagkauhaw is not a problem. Ang problema kung saan ka kukuha ng papawi ng uhaw mo, no? Are you thirsty spiritually right now? Bakit po ba thirsty? Bakit po tayo nakakaranas ng spiritual na pagkauhaw? You're not reading God's word with understanding. You're not talking to God consistently through prayer. Di ba? Wala kang quality time sa Panginoon. Busy doing other things. Mauuhaw ka talaga yan, kapatid. Di ba? Kung sa physical na uhaw, kailangan mo uminom palagi. Di ba? 8 glasses of water a day. Sa spiritual, you have to have quality time. You need to spend more times with the Lord. Amen po ba? So, you are spiritually thirsty because you're going to the wrong source. Pinapawi mo lang yung uhaw mo temporarily, no? So sabi nga, you want to feel love and care. No? Naghanap po ba kayo ng pag-ibig ng nagmamahal sa akin? Go to God, di ba? God will give you unconditional love. You want peace? Huwag ka muna sa beach. Sabi ko, beach, no? So kung gusto mo ng peace, no? Hindi mo matatagpuan yan sa beach, sa park, or somewhere, di ba? Only God can give us peace of mind. Amen? You want to feel accepted. There's emptiness, fears, loneliness in your heart. Hindi mo maintindihan, no? And then ang ginagawa mo, you're trying to accomplish many things, di ba? You want to go to different places. You want to be in a different relationship. Hindi po papawi ng uhaw mo yan, kapatid. Only God, only Jesus can satisfy us. Amen? Amen. Yan. So, yun nga, no? Kailangan natin pumunta sa tamang source of di ba? Sa Bible meron po diyan na sinasabi, di ba? Jesus is the nag-offer ng living water, di ba? So yun, mga kapatid, no, kaya I encourage you to evaluate yourself spiritually. Baka hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang nahihiwalay sa Diyos. Huwag naman sana na hindi mo lang alam na separated ka na pala, no? Kala mo malapit ka pero ang layo-layo mo na sa Diyos. Always remember, separation from God will cause you spiritual thirst. At kapag hindi po natugunan ang pagkauhaw, mauuwi saan? Dehydration. Spiritual dehydration. No, as a human being, we have basic needs. Amen po ba? Kailangan natin ng pera. Yan. Kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng shelter, kailangan mo ng tubig. Diba? Ang sabi, the body can survive up to 40 days without food and only 3 days without water. Alisin mo isa dyan, alisin mo yung tubig, pagkain, di ba? Hindi ka mabubuhay, di ba? Madidehydrate ka. Kailangan mo ng refill, di ba? Pag hindi na refill, life-threatening po yan, di ba? So, ganoon din po sa spiritual life. We have basic needs, di ba? Food for our soul, for our spirit, Word of God, di ba? Prayer, worshiping God. Alisin mo ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Alisin mo ang prayer. Anong mangyayari sa spiritual mong buhay? Madidehydrate ka, kapatid. At mas pinakamalala, yun na nga, life-threatening, sabing gano'n, no? Spiritual dehydration. Pag ikaw ay hindi natugunan palalo, spiritual na kamatayan ang mararanasan mo. So kung ikaw po, evaluate yourself na sa ganyang kalagayan, you need spiritual revival. Amen? Amen. So kung gusto nyo po na ma-revive spiritually, go to the one who can give you living water and quench your thirst. Do not give up reading and studying God's Word. Do not stop praying. Spend time with God, fellowship with God. Diba? Keep on loving God by giving your quality time and genuine love.
Na yung pag sinabing quality, hindi matitibag, di ba? Kwalidad nga eh, di ba? So maging goal po natin, no, yung goal ng ating Diyos Ama na tayo ay makarating sa langit. No? At ang pagiging handa po, Panginoon, ay ang pagiging handa ay hindi lamang sa spiritual, physical, emotional, mental, di ba? Bawat parte ng ating pagkatao. So maging matalino tayo sa mga uling araw na ito para hindi tayo madaya ng kaaway ng Diablo. Hindi batayan po na ikaw ay matagal ng Kristiyano. Hindi batayan kung gaano ang nalalaman mo. Ang batayan dito ay Matthew 24 verse 13. Anong sabi? Natapwat ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige po. At atin naman pong tatawagin ang choir para sa kanilang natatanging bilang. Welcome po natin ang choir ministry.